ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ng tao ay may karapatang magbago at bumawi sa mga pagkakamaling nag-iwan ng marka sa mga taong nasaktan nila. Huwag sanang mangibabaw ang matinding panguhusga dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang storya at pahina na hindi pa nakikita ng iba. Ikaw, kabarangay, minsan na rin bang nangibabaw sa iyo ang panguhusga o mas pinili mong palawakin na lamang ang iyong pangunawa? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig sa inyong programa ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joreen. 31 years old at isang tomboy, nagtatrabaho ako bilang kolektor ng isang microfinance company. Nag-iisang anak po ako. Lumaki ako sa poder ng tatay ko na tawagin niyo na lamang po sa pangalang Dodong. Sanggol pa lamang po ako nang iwanan ng nanay ko ang tatay ko. Hindi raw kasi niya matanggap na si Papi ang nakabuntis sa kanya. Papa Dudut, may kapansanan po ang tatay ko at kinakahiya yon ng nanay ko kaya naghanap siya ng ibang lalaki. Napaka-selfish po ng dahilan niyang yon kaya dala-dala ko ang tinatago kong sama ng loob sa kanya habang lumalaki. Papa Dudut, sa kabila ng pagiging single parent ay napalaki ako ng maayos ng tatay ko. Kahit kailan ay hindi naging issue sa kanya ang pagiging tomboy ko at tinanggap niya ako ng buong buo. Minsan nga ay siya pa ang bumibili ng mga damit na panlalaki para suportahan ang mga hilig ko. Hindi niya rin ako kinakahiya sa mga nakakakilala sa amin. Kahit na hindi pa naman ako sumasakses sa buhay ay parang ang yaman-yaman ko na tuwing ipinagmamalaki niya ako bilang anak niya. Hindi man po siya mayaman ay busog naman po ako sa pagmamahal. Nagawa akong pag-aralin ni tatay hanggang kolehiyo at natapos ko naman ang isang 2-year course sa computer studies. Pero kahit napagtapos na niya ako, hindi na rin niya naisipan pang mag-asawa ulit para may makasama naman siya tuwing nasa trabaho ako. Mas gusto niya pa raw na pagtuunan ng pansin ang pagiging ama sa akin at yung 10 taon na niyang barbershop, Papa Dudut. Gising na. Malilate ka na sa trabaho mo. 5 minutes pa po, Papi. Ay nako, 5 minutes pa, ilalamig na yung kape mo. Nakapagtimpla na ako. Huh? May kape na, Papi? Oo, ikaw talaga. Nabubuhay agad yung dugo mo basta kape. Correction, Papi. Kape na ikaw yung nagtimpla. Ibang klase ka kasi magtimple, parang may magic yung mga kamay mo. Sus, binubola mo na naman ako. O sige na, tumayo ka na dyan para makakain ka na. Kapag nagtagal ka pa dyan, dadaling ko sa higaan yung mga pagkain at susubuan pa kita. Ay naku, Papi, hindi na mauulit yung nangyari noon. Hindi na talaga. Para naman kasi akong batang kailangan pang subuan. Binata na kaya tong anak niyo? Oo na, binata ka na nga kaya nagiging pasaway ka na sa akin. Wow, kailan yun, Papi? Parang araw-araw naman ako naging mabuting anak ah. Hindi ko maalala, anak. Kaya sige na, tumayo ka na dyan at simulan mo na yung mga ritual mo. Mukha ba ako mangkukulam, Papi? Nako, masyadong maganda yung lahi natin para magmukhang mangkukulam ka. Pogi, Papi, hindi maganda. Ay, oo na, sige na. Pogi na kung pogi. Kung pwede lang talaga na hindi na muna pumasok ngayon, matutulog na lang ako maghapon. Anak, kung gusto mo magpahinga muna, huwag mong pilitin yung sarili mo. Ako na lang muna magtatrabaho para sa ating dalawa. Yan naman ang hindi pwede, Papi.
Okay na yung dun ka na lang sa pagupitan natin para dumami na yung mga pogi dito sa barangay natin. Ang papangit kasi ng mga nakikita ko sa daan eh. Baka gusto mong silang alukin ko ng libreng gupit, papi. Kahit nga libre, walang gustong magpagupit sa akin eh. Papi naman eh, negatron ka kaagad. Magkakaroon ka rin ng maraming customer niyan. Yaan mo papi, kapag wala akong pasok, tutulungan kita. Kahit wag na anak. Mas gusto kong nagpapahinga ka lang kapag wala kang pasok sa trabaho. Kaya ko na yung barbershop. Ako na bahala ron. O siya, kumain ka na. Nakahanda na rin yung mga gamit mo. Gusto mo bang ipag-init kita ng tubig para hindi ka lamigin sa pagligo? Papi, kalma. Alam ko namang mahal na mahal niyo ako pero chill ka lang po, okay? Sobrang salamat sa laging paghahanda ng masarap na almusal sa umaga. Pero yung mga gamit ko po, okay na yun kahit ako nang bahala ron. Wala naman kasi akong gagawin anak. Hayaan mo na ako. Si papi talaga di pa rin papatalo. Hindi talaga. Gusto ko ako yung mag-aasikaso sa'yo. Pagod ka sa trabaho kaya dapat lang na makatulog ka ng maayos. Kaya mo namang mag-asikaso ng 30 minutes lang kaya hindi mo na kailangang gumising ng maaga. Tatay mo naman ako eh. At dyan naman ako proud na proud, papi. Yung ikaw yung tatay ko. Pogi na, masipag at mapagmahal pa. Kung uso pa yung mga call sign, papi, tatawagin kitang boss mapagmahal. Bagay na bagay eh. Boss ba naman sa sarili niyang pagupitan eh. Paano naman ako naging boss? Wala naman akong empleyado. Tigil-tigilan mo na nga yung mga kabaduyan mo na yan, Joren. Ayun lang, tinawag na ako sa pangalan ko. Papa Dudut, tinatawag lamang po ako ng tatay ko sa buong pangalan ko kapag seryoso siya o hindi naman kaya ay kapag galit na siya sa akin. Pero kapag nasa mood siya ay nakikipagbiruan at lambingan siya ay anak ang madalas niyang itawag sa akin. At hindi binabanggit ang pangalan ko. Mabait si Papi at ni minsan ay hindi niya ako napagbuhatan ng kamay o namura man lamang. Sinesermonan niya ako at pinagsasabihan minsan pero hanggat kaya niyang huminahon, gagawin niya yon para hindi ko damdamin yung nangyari. At habang tumatanda ako ay mas lalo kong napagtatanto na napakaswerte ko dahil siya yung tatay ko. Medyo nakakalungkot lang yung parte na sa 10 taon nang nakatayo yung maliit na barbershop ni Papi ay mabibilang lamang sa mga daliri niya ang nagiging customers niya sa loob ng isang buwan. Marunong din siyang mag-ayos ng mga sirang relo kaya may mga pumupunta rin sa kanya para magpaayos. May ilan namang nagtitiwala at bumabalik kay Papi pero mas marami ang nagdududa sa kakayahan niya at pinagtatawanan ng kapansanan niya. Ganon kalupit ang mundo para sa tatay ko na walang ibang ginawa kundi ang maging mabuti sa ibang tao. Papa Dudut, pinanganak po si Papi na bulag ang kanang mata niya. Hindi naging madali ang buhay sa kanya dahil palagi po siyang nabubuli sa trabaho. Hindi na po niya binanggit sa akin kung paano sila nagkakilala ng nanay ko pero isa lang po ang malinaw sa akin noon. Wala pong kwenta ang nanay ko dahil isa rin siya sa mga taong ginawang katatawanan si Papi. Nakakadurog po ng puso tuwing naririnig ko ang mga panlalait ng ibang tao. Mapabata man o matanda. Pareho lang na masakit yung mga salitang binibitawan nila sa tatay ko. Pero gaya nga po ng turo niya sa akin ay maging bulag at bingin na lamang daw po ako. Dahil mas matutulungan ko siya kapag hindi ako nasangkot sa kahit na anong gulo. Pero may mga pagkakataon din po talaga na hindi ko napipigilan ang sarili ko, Papa Dudut.
Ay, nakauwi rin sa wakas. Hoy, Joren! Buti naman nakauwi ka na. Oh, ano naman sa inyo kung nakauwi na ako? Nag-aabang kayo ng pasalubong? Anong akala mo sa akin sabik sa pasalubong? May anak akong nasa abroad, no? Alam ko po, Aling Nelay. Ang totoo, alam na nga po ng buong barangay na nasa Singapore yung anak nyo sa sobrang chismosa nyo eh. Ano bang pakialam mo kung chismosa ako? Wala po sana akong pakialam kahit makipagchismisan pa kayo hanggang dun sa kabilang bayan. Kung gusto nyo, hanggang kalapit probinsya pa eh. Pero kapag narinig ko na namang ichinichismis nyo si Papi, lalagyan ko talaga ng duct tape yung bibig ninyo. Sus! Kung ayaw mo pinag-uusapan yung tatay mong pikit, iuwi mo na. Tingnan mo, maghapon na naman nag-aabang ng customer sa barbershop niya wala namang dumarating. Nagmumukha lang siyang tanga sa kakahintay. May customer man o wala, labas na kayo ron. Kung doon nalilibang si Papi, hindi ko siya pipigilan. At kayo naman, Aling Melay, kung hindi kayo masaya sa buhay nyo at ayaw nyong nakikita yung tatay ko, tumira na lang kayo sa bundok, yung malayong malayo. Ba't loko ka? Pinapalayas mo ba ako rito? Kung gusto nyo lang naman, Aling Melay, pero pabor sa amin kung sakali. Che! Kapag nawala ako rito, mawawalan na ng maganda sa barangay na to. Paano kasi? Ang papangit nyo. At least kami may kilay, buong buo. Yung sa inyo, drawing na lang. Kapag nabasa, lalo nang lalapad yung paliparan ninyo. Bastos! Sartalo talaga kayo, Aling Melay. Tama po yan, umuwi na kayo. Itulog nyo na lang po yan. Baka may tumubo pang buhok kahit pa isa-isa lang. Joren! Ay, Papi. Pumasok ka sa bahay. Mag-usap tayo. Papi, sorry na. Nagsasorry ka na naman tapos ulitin mo rin naman yung ginawa mo. Kasi naman dinadali na naman kayo ni Aling Melay. Wala nang ibang nakikita kundi yung kapansanan ninyo. Alam kong bulag yung kanang mata ko at tanggap ko na yung kapintasan ko. Sa tingin mo ba, maaapektuhan pa ako sa mga sinasabi nila? Kahit ipagsigawan pa nila ng harap-harapan na bulag yung isang mata ko, wala pa rin akong gagawin. Totoo naman yung sinasabi nila eh. Oo, masakit. Pero marami na akong pinagdaanan na mas malala pa sa nangyayari ngayon. Kaya hindi na ako apektado. Kaya nga binilinan kita na wag nang papatulan si Melay, hindi ba? Sorry na, Papi. Di ko lang talaga napigilan Nagpark lang naman ako ng motor sa tapat ng bahay natin tapos kung ano-ano nang sinabi ni Aling Melay. Siyempre, tatay ko kayo Hindi ako papayag na laiting kayo sa kahit na anong paraan pa yun, Papi. Paano yung usapan natin? Mawawalan na lang ng silbi kasi hindi ka nakatiis na pumatol. Magkaiba po kasi tayo, Papi. Kung kayo po, kaya ninyong palampasin na lang yung mga panlalait at pang-iinsulto sa inyo, bilang anak, masakit po sa akin yun. Kaya pasensya na, Papi. Kasi hanggat may naririnig akong hindi maganda, papatol at papatol pa rin ako. Papa Dudut, hindi po yun ang unang beses na nagkasagutan kami ni Aling Melay. Maraming beses na niyang pinag-inita ng tatay ko kahit na wala namang ginagawang masama sa kanya. Hindi ko po kasi maintindihan noon kung bakit inis na inis sa aming mag-ama si Aling Melay, kaya hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na patulan siya. 7 taon na pong byuda si Aling Melay at isa lang ang anak niya na umalis pa para magtrabaho sa Singapore. Mag-isa lamang siya sa bahay nila kaya madalas siyang nakikipag-umpukan sa mga kapwa niya chismosa doon sa bingguhan sa amin. Pero noong nagkasagutan ulit kami, pauwi dapat siya sa bahay niya. Bukod sa panlalait, nakakarating din sa akin noon na sinisiraan ni Aling Melay si Papi kaya nawawala ng customer sa paggupitan. Ipinagkakalat niyang pangit daw gumupit at mahal pa ang singil. Dahil sa mga taong kagaya ni Aling Melay, mas lalo ako naging matapang at matatag para sa tatay ko. Wala po akong pakialam noon kahit na pinagchichismisan na rin ako ng mga kapitbahay namin. Nangako po kasi ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat. May pagtanggol lamang at mabigyan ng proteksyon si Papi. Papa Dudut, tungkol naman sa buhay pag-ibig ko dahil alam kong tanggap ni Papi na tomboy ako.
Nakampante ako na hindi kami magkakaproblema kapag naisipan ko nang magkaroon ng karelasyon. Pero nang ipakilala ko na ang babaeng nililigawan ko ng panahong yon, ay hindi ko po inaasahan ang magiging reaksyon ng tatay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, batid ko po noon na tanggap ako ni Papi. Sinuportahan niya ako sa kabila ng pagiging tomboy ko, kaya akala ko ay hindi na kami magkakaproblema tungkol doon. Pero noong time na po na yon ay hindi ko po agad nasabi kay Papi na may nililigawan ako. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Bia. Mas matanda lang ako ng 1 taon sa kanya. Nagkakilala kami sa supermarket kung saan po siya nagtatrabaho bilang manager. Hindi ko akalain na pareho pala kaming tomboy. Kumpara po kasi sa akin ay mas babae siyang kumilos at manamit. Maayos din siya sa sarili niya kaya hindi yon mahalata sa kanya. Ang kaso nga lang ay hindi pa raw siya out noong nagkakilala kami, kaya kailangan niyang ipakita sa mga kakilala niya na babaeng babae siya. Mabait at responsableng anak si Bia. Isa yon sa mga nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Noong tinanong ko siya kung pwede ko ba siyang ligawan ay pumayag naman siya. At doon na nga po ako nag-decide na ipakilala siya sa tatay ko. Pero hindi ko po inaasahang imbes na harapin at pakisamahan, ay sinabihan ako ni Papi na ihatid na si Bia pa uwi. Sa sobrang hiya ko po noon kay Bia ay halos hindi na ako tumigil sa kakahingi ng pasensya. Mabuti na lamang at hindi siya nagalit at iniintindi na lamang niya ang mga nangyari, Papa Dudut. Papi, mag-usap nga tayo. Wala tayong dapat na pag-usapan, Joren. Magpapahinga na ako. Papi, kailangan nyo ba talagang gawin yun? Kung hindi nyo gusto si Bia para sa akin, maiintindihan ko naman po yun eh. Pero yung pinauwi nyo siya at hindi man lang hinarap ng maayos, Papi naman. Masisisi mo ba ako? Ni minsan nga, wala kang binanggit sa akin na may nagugustuhan ka na palang babae. Tapos ngayon, bigla mo na lang dadalhin dito. Akala ko po ba tanggap nyo na tomboy ako? Oo, tanggap kita kahit ano ka pa. Pero sana, sinasabi mo sa akin na may balak ka na palang ligawan bago ka man lang magdala ng babae rito. Paano ko sasabihin? Bala ko nga sanang sorpresahin kayo. Kala ko kasi matutuwa kayo na magkaka-girlfriend na ako. Hindi naman pala. Sa tingin mo ba, hinahadlangan ko yung kaligayahan mo? Papi naman, wala naman po akong sinasabing ganyan. Ang pinupunto ko lang, parang hindi nyo kayang maging masaya para sa akin. Kaya ko, anak. Ano po yun, Paps? Bakit pinahiya nyo ako kay Bia? Pasensya ka na, anak. Hindi naman sa hindi ko gusto si Bia para sa'yo. Nalulungkot lang ako kasi baka kapag naisipan nyo nang magsama, iwan mo na ako. Baka bigla kang magbago. Parang hindi ko na kayang mabuhay na mag-isa lang, anak. Gusto ko yung napagsisilbihan pa rin kita. Papi, magkaka-girlfriend pa lang po ako. Hindi pa ako mag-aasawa. At saka malabo naman kaming maikasal kung sakali. Pero kahit na magmahalan pa kami ni Bia, hindi naman po ako mawawala. Solid tayo, di ba Papi? Pasensya ka na talaga, anak. Pinangunahan ka ba naman ng tatay mo eh? Ay, sa susunod kasi Papi, pag-usapan muna natin para nagkakaintindihan tayo. Mahirap kasi yung ganito. Hindi ko alam kung anong iniisip nyo o kung anong nararamdaman nyo. Kung mahalaga sa akin si Bia, mas lalo ka na Papi. Kaya tuwing may sasabihin ka, pakikinggan kita. Pag-usapan po natin. Ikaw naman ngayon yung nanenermon sa akin. Oo na, sige na. Sa susunod, magsasabi na ako sa'yo. Pero may hihingin sana akong pabor, nak. Ano po yun, Papi? Pwede bang dali mo ulit dito si Bia? Para makahingi man lang sana ako sa kanya ng pasensya.
Nakausap ko na siya. At ayos na sa kanya yung nangyari, kaya huwag niyo na pong isipin yun. Pero mas maganda pa rin kung masasabi ko ng harapan, anak. Huwag kayong mag-alala. Isasama ko ulit siya rito. Pero baka sa susunod na linggo na lang. Busy na siya sa trabaho eh. Ayos lang naman, anak. Ay, ano ba tong nagawa ko? Sana lang hindi ako sungitan ng nililigawan mo kapag nagkita kami ulit. Hindi po ganun si Bia. Malawak yung pangunawa niya kaya hindi niya dadamdamin yung nangyari. Pero hindi ko itatanggi. Nasaktan siya, papi. Yung pamilya niya siguradong hindi matatanggap kapag inamin niya na hindi siya straight. Tapos nung nalaman niya na tanggap niyo ako, akala niya matatanggap niyo rin siya eh. Hindi sa kinukonsensya kita, papi ha, pero yun talaga yung naramdaman niya eh. Pero ngayong naiintindihan ko na rin kung bakit ganun yung naging reaction niyo. Gusto ko pong ipaalam na hindi ako galit sa inyo. Okay tayo, papi. Okay na rin ako, anak. Papa Dudut, naiintindihan ko rin naman po noon si Papi nang sabihin niyang natatakot siyang maiwan na mag-isa. Mula pagkabata kasi ay sa akin na niya ibinuhos ang oras at panahon niya kaya wala na siyang pagkakataon na magkaroon pa ng bagong kinakasama. Nagkausap na rin naman sila ni Bia at mabilis lamang silang nagkasundo. Sabi kasi sa atensyon ng isang ama si Bia. Hindi niya raw naranasang makipagbiruan sa tatay niya dahil masyado itong masungit at palaging seryoso. Papadudot dahil sa amin ni Bia ay parang na-inspired din po noon na magka-love life si Papi. Masayahin naman talaga siyang tao pero noong time na yon, iba na ang mga ngiti niya at madalas na rin siyang pumuporma kahit sa pagupitan lang naman ang punta niya. Wala naman siyang naikukwento sa akin kaya wala akong ideya noon kung may nagugustuhan na ba siya o kung trip niya lamang talaga ang mag-ayos. Papadudot, may napansin din ako noon kay Aling Melay. Hindi na niya madalas na pinag-iinitan si Papi. Pero may time na nagtanong siya sa akin tungkol kay Bia. Akala niya si Papi ang nandiligaw kay Bia noong time na yon. Sinakyan ko lamang kung ano ang alam niya. Ang kaso'y mas lalo yata siyang nainis sa tatay ko. Hanggang sa may nakapagkwento sa akin na madalas palang pinapansin ni Aling Melay si Papi. Yung mga madalas kasama ni Aling Melay sa bingguhan ang nagsabi sa akin na inamin daw niya na may gusto siya sa tatay ko noong medyo nakainom siya. Tumawa lang naman ako noon dahil alam ko namang hindi siya gusto ni Papi. Malabong magustuhan nila ang isa't isa. Yon ang pinapaniwalaan ko, Papa Dudut. O Papi, aga nyo ata maligo ngayon. Malinsangan kasi, anak. We, baka may lakad kayo, Papi ha. Naka-wax pa yung buhok mo. Pero teka, wax po ba yan o laway? Plema, anak. Yun ang sekreto. Kaya palaging maayos yung buhok ng papi mo. May sikreto ka pala, Papi. Pero seryoso, ngayon lang kitang nakitang ganyan. Ano namang ibig mong sabihin? Yung ganyan, nag-aayos kayo, pumuporma. Tsaka tignan nyo yung mukha nyo, Papi oh. Namumula yung magkabilang pisngi mo. Natural glow ba yan o in love ka na? Kilalang kilala kita, Papi. Bigla kang nauubo kapag may iniiwasan kang tanong. Ano nga ulit yung tanong mo? Kung in love ka na po ba? Bakit mo naman naisip yan? Wala lang. Marami lang akong napapansin sa'yo, Papi. At kung in love ka nga, wala namang kaso sa akin yun. May asim ka pa eh. Pag kulang na lang yung asim, nandyan lang naman si Aling Melay. Asim ng mukha nun eh. Papi, baka iba na yan ha? Paanong iba? Kinikilala pa lang naman namin yung isa't isa. Ha? Anong kinikilala? Yung ubo nyo yung tinutukoy ko, Papi. Ha? Akala ko naman kung ano na. Wala naman tong ubo ko, nak. May bumara lang sa lalamunan ko. May sinabi ka kanina, Papi. Si Aling Melay? Siya ba yung dahilan kaya ka nagpapapogi ng ganyan?
Kinikilala pa lang naman namin yung isa't isa, anak. Kinikilala? Sa dami ng paninira niya sa inyo, baka nga kabisado niya na yung buong pagkatao niyo, Papi. Sa dinami-rami naman po ng babae sa mundo, yung tao pa na talagang wagas kung mang-insulto yung napili niyo, Papi naman. Anak, nagsorry na sa akin si Melay. Sino ba naman ako para hindi siya patawarin? Mukha namang totoo yung ipinapakita niya. Talaga po, Papi? Naniwala kayo kaagad dun sa babaeng yun? Baka nga po pinagtitripan lang kayo nun. Sa ugali ni Aling Melay at sa kaartihan nun sa buhay, malabo niya kayong magustuhan. Anak, bigyan mo naman ng pagkakataon si Melay na patunayang nagsisisi na siya sa mga nasabi niya noon at sa mga paninira niya sa akin. Kahit kausapin mo lang siya. Sige na naman, anak. Nako, hindi po, Papi. Kahit lumuhod pa siya sa harapan ko o dalhan niya ako ng kung ano-ano, hindi na magbabago yung tingin ko sa kanya. At hindi ko rin po basta-basta makakalimutan yung mga pang-iinsultong ginawa niya sa inyo. Papi, wag naman sana kayong magpapadala agad sa kaunting kabutihang pinapakita ng babaeng yun. Baka pagsisihan niyo yan pagdating ng araw. Anak, isang pagkakataon lang. Sige na, kahit para sa akin na lang. Hindi po, Papi. Marami po akong kayang gawin para sa inyo. Kaya kong makipagpatayan para sa inyo. O kahit i-donate ko pa tong isang kidney ko kapag kailangan nyo. Pero yung makipag-ayos ako kay Aling Melay at maniwalang gusto ka niya, malabo yon, Papi. Hindi na ba talaga magbabago yung isip mo? Huwag naman masyadong matigas ang puso mo, anak. Kayo pa talaga nagsasabi niyan sa akin, Papi? Sa dami ng pinagdaanan natin, ano pong inaasahan nyo? Hindi po ako basta-basta na lang lalambot. Lalo na sa isang taong walang ibang ginawa kundi pestehin yung buhay natin. Maghanap na lang kayo ng ibang babae, Papi. Kasi kung ipipilit nyo si Aling Melay, maghanap na rin po kayo ng ibang anak. Papa Dudut, dahil sa galit ko noon kay Aling Melay ay nakapagbitaw ako ng mga masasakit na salita sa tatay ko. Hindi ko man po siya minura pero batid ko pong mas masakit pa yung sinabi ko na maghanap na lamang siya ng ibang anak. Ilang araw po kaming walang kibuan ni Papi. Nainis ako at nasaktan naman siya sa ginawa ko. Pero kahit na hindi kami nag-uusap, ipinagluluto niya pa rin ako at inihahanda ang mga gamit ko tuwing papasok sa trabaho. Ang tanging naiba lang noon ay hindi na niya ako ginigising. Sinasadya na lamang niya na mag-ingay sa kusina para magising ako. Umabot pa po yun ng isang linggo at yun na ang pinakamahabang panahon na hindi kami nag-usap ng tatay ko. Hindi na po siya nakikipagkita kay Aling Melay at napansin ko rin na hindi siya lumalabas ng bahay. Ilang araw nang sarado ang pagupitan niya. Doon na po ako hindi nakatiis, Papa Dudut. Na-realize ko po kasi na hindi ako kayang ipagpalit ni Papi sa kahit na ano. Kahit na sa mismong kaligayahan pa niya ang nakasalalay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa isang linggong hindi namin pag-uusap ni Papi ay marami po akong napagtanto, Papa Dudut. Una na roon, yung kung gaano ako kamahal ng tatay ko. Naisip ko rin yung mga sakripisyo niya at yung palagi niyang paglalaan ng mas malawak na pangunawa para sa akin. Samantalang ako ay ipinagdadamot ko na maging masaya siya. Hindi ko siya mapagbigyan sa isang bagay na maaaring magpasaya sa kanya. Papa Dudut, kinausap na rin ako ni Bia tungkol doon. At pinayuhan niya ako na ako na mismo ang magbaba ng pride para magkaayos kami ni Papi. Ako naman po talaga yung nakapagbitiw ng masasakit na salita. Nasaktan ko po si Papi pero nanatili pa rin siya sa tabi ko at hindi ako pinabayaan sa kabila ng hindi namin pagkakaunawaan. Doon ko mas lalong napagtanto kung gaano ako kaswerte na anak niya ako at siyang magulang na nagpalaki sa akin.
Kaya naman hindi ko na pinatagal pa yung tampuhan namin at nag-decide na akong suyuin si Papi, Papa Dudut. Bango nang niluluto mo, Papi ah. Maupo ka na dyan. Malapit na tong maluto. Pero mabango talaga, Papi. Paano naging mabango? Pritong itlog lang naman yung niluluto ko. Basta luto mo, Papi. Binobola mo na naman ako. Mas gusto kong bulahin ka araw-araw kaysa sa hindi tayo nag-uusap. Papi, sorry na oh. Sorry sa mga nasabi ko. Alam ko naman na nasaktan kita ron eh. Sumobra talaga ako kaya… Mabuti naman at alam mo yan. Masakit anak. Hindi ko naisip na sa'yo pa mismo manggagaling yung mga salitang yon. Yung sinabi mong maghanap na lang ako ng ibang anak, hindi ko gagawin yun. Kahit ano pa yung kapalit. Pinili kita at sa mahigit 30 taon na magkasama tayo, ikaw pa rin yung pipiliin ko kasi anak kita. Wala na akong pakialam kung hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na maging masaya ulit dahil sa isang babae. Basta ikaw yung nandito sa tabi ko. Yun lang ang gusto ko, anak. Nagpapakamakaserili ako, Papi. Hindi ko naisip na halos buong buhay mo. Ako na lang palagi yung iniisip mo. Tapos yung konting kaligayahan mo lang, hinahadlangan ko pa. Ay, hayaan mo na yon. Tapos na rin naman. Huwag ka nang umiyak. Di bagay sa'yo. Papi naman eh. Namiss kita, anak. Namiss din kita, Papi. Paano? Kailan mo itutuloy yung panliligaw mo? Tutulungan na kita. Ha? Nako, nahihiya na nga ako magpakita kay Melay. Iniwasan ko ba naman bigla eh. Baka mamaya may iba nang nanliligaw doon. Aba, magpapatalo ka ng ganun-ganun lang, Papi. Hindi ata pwede yun. Ano namang magagawa ko? Ako yung sumuko. Hindi na tuloy ako kinakausap ni Melay. Huwag kang mag-alala, Papi. Akong bahala. Basta magpapogi ka lang dyan. Akong gagawa ng paraan para magkausap kayo ulit. Total, ako rin naman yung dahilan kaya mo siya iniiwasan. Anak, kung hindi okay sa'yo na makipagmabutihan ako kay Melay, ayos lang. Shh! Tama na, Papi. Ayos na sa akin yun. Basta kung saan ka masaya. Kaya ngayon, bibigyan ko na ng chance si Aling Melay. Basta wag niya nang uulitin yung ginawa niya sa'yo noon. May tinatago rin namang kabutihan si Melay, anak. At nalaman ko lang yun noong nagkausap na kami ng masinsinan. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag yung nagkaayos na kayo nung taong inis na inis sa'yo noon. Kala ko nga papakulam ka na ni Aling Melay eh. Hayaan mo na. Ang mahalaga, okay na kami ngayon. Pero duda talaga ako, Papi. Paano kayo naging okay ni Aling Melay? Ano yun? Ganun-ganun na lang? Hindi naman. May nagawa kasi akong pabor para sa kanya. Nalooban kasi yung bahay niya nung nakaraang linggo. Tapos may dumating siya na parcel wala siyang ibabayad. Sakto naman na nandun ako kaya to the rescue tong papi mo. Ayun, bigla akong hinitian. Nagpasalamat pa. Kung di niyo pa pala siya tinulungan, hindi pa magbabago yung ugali niya? Baka nga kaya lang siya inis na inis sa akin kasi matagal na niya akong gusto eh. Kaya kung okay lang sa'yo, liligawan ko na sana siya. Aba? Di ka lang pala glumo, Papi? Tumatapang na rin. Papadudot nang makausap ko si Aling Melay at naayos na yung hindi pagkakaunawaan sa pagitan naming dalawa, nangako ako noon na hindi na makikialam pa sa kanila ni Papi. Mukhang okay naman talaga sila dahil madalas na silang nag-uusap. Kung noon ay puro parinig si Aling Melay, minabati na niya ako tuwing napapadaan sa madalas niyang tambayan. Hindi naman po ako nagbubuhatak sa bangko ko para sa tatay ko pero mula noong maging maayos, ang samahan nila ay tumigil na sa pagsusugal si Aling Melay. Sumasama na rin siya kay Papi sa simbahan at yun naman ang nagustuhan ko. Wala naman po akong ibang hinihiling noon kundi isang babaeng may takot sa Diyos
at malawak na pangunawa para kay Papi. Noong mga panahong yon ay nakita ko yon kay Aling Melay. Siguro nga'y nahusgahan ko lamang siya ng maaga at hindi ko siya kinilala ng mabuti, kaya naman naging masama agad ang tingin ko sa kanya. Kaya yung pagtanggap ko at pagrespeto sa kanya bilang isang babae na pinapahalagahan ng tatay ko ay paraan ko na rin para makabawi sa kanya, Papa Dudut. Papi, ba't di ka pa kumakain? Patapos na ako. Teka, may hinihintay ka po ba? Nagsabi kasi si Melay na sasabay daw siya sa atin manangalian. Yun naman pala, may hinihintay. Gusto ko na nga sanang puntahan Kaso sabi niya, siya na lang daw yung pupunta rito. Oy, mukhang hulog na kay Aling Melay si Papi Ayan ka na naman sa panunukso mo. Kung ano yung nakikita mo, wag mo na lang sabihin. Alam mo namang nahihiya ako kapag ganyan Jesus, binatang-binata naman yung atake mo, Papi. Pero binata ka naman talaga kaya hindi na kita kukontrahin dyan. Siya na yata yung kumakatok. Teka, pagbubuksan ko muna siya, anak. Sige lang, Papi. Melay, halika, pasok ka. Ay, salamat. May dala nga pala akong ulam. Sabi mo kasi paborito ni Jorin yung dinakdakan kaya nagluto ko kanina. Medyo natagalan lang. Teka, tama ba yung narinig ko? May dala kang dinakdakan, Aling Melay? Oo, niluto ko talaga to para sa'yo. Sa kanya lang talaga? Nasa naman yung para sa akin? Papi, huwag mo na akong agawan. Nasa iyo naman na yung puso ni Aling Melay Uy, si Papi, namumula yung tenga. Ay nga pala, Aling Melay, nakita niyo na po ba kung paano kiligin si Papi? Oo, tumatahimik siya tapos nagpipigil ng ngiti. Nako, level 1 pa lang po yun. Tumatalon-talon talaga yan si Papi kapag kilig na. Ay nako, huwag ka nagpapapaniwala dyan sa anak ko. Palagi niya akong pinagtitripan. Upo ka. Sabayin mo na akong kumain. Nauna na kasi si Joren. Di pa kaya ako tapos, Papi. Lalo na pag may dalang ulam si Aling Melay. Siyempre titikman ko muna yan. Ito para sa'yo talaga to. Huwag mo nang bigyan yung papi mo. Sa susunod na lang siya kasi gulay dapat yung kinakain niya. Ipagluluto ko na lang siya. Tignan mo nga naman, Papi Dati ikaw lang yung palaging nagluluto. Ngayon, ikaw na yung ipinagluluto. Uy, isang kiss naman dyan. Hoy, tumigil ka nga, Joren. Kumain ka na lang dyan. Punuin mo yung bibig mo para di ka na makapagsalita. Nakakatuwa talaga kayo mag-ama. Ganyan ba kayo araw-araw? Nako, Aling Melay, love language ni Papi yung awayin ako. Kaya kapag inaway ka niya, alam mo na, Aling Melay, patay na patay sa'yo si Papi. Sus Mariosep, kung ano-ano nang pinagsasasabi mo dyan. Hayaan mo na. Nakakatuwa nga magkwento tong anak mo Tsaka marami pa kasi akong gustong malaman tungkol sa'yo. Nako, sa akin ka na lang magtanong. Baka kung ano pang ikwento sa'yo ng anak ko. Sige na, Papi. Para magkaroon kayo ng moment, aalis na muna ako. May date kasi kami ni Bia Huwag magpapagabi. Enjoy! Enjoy rin kayo, Papi. Paano? Bachi na ako Ay, binata na talaga yung anak ko. Papa Dudut, nagtuloy-tuloy na po noon yung magandang samahan ni na Papi at Aling Melay. Hanggang sa tuluyan na nga po silang nagsama sa iisang bubong. Sa bahay na namin tumira si Aling Melay. Hindi lang ako sanay na tawagin siyang tita o nanay, kaya Aling Melay pa rin ang tawag ko sa kanya. Wala naman daw problema sa kanya yun, pero kung sa usapang pagtanggap, masasabi ko po na higit pa sa 100%. Natanggap ko si Aling Melay bilang parte ng pamilya namin. Noon ko lang kasi nakita lahat ng mga magagandang ugali niya na sobrang nagustuhan ni Papi sa kanya.
Naging magkatuwang sila sa paggupitan ni Papi dahil maraming kakilala si Aling Melay ay muling nabuhay yung passion ng tatay ko nang unti-unting nadagdagan ng mga customers niya. Hindi lang sa paggugupit kundi pati na rin sa pag-repair ng mga sirang relo. Tungkol naman po sa nanay ko ay wala pa rin po akong balita tungkol sa kanya at wala na rin naman po akong balak na kilalanin pa siya. Kung nasaan man siya ngayon, sana'y naihingi na niya ng tawad yung pang-iiwan niya sa amin ni Papi para sa isang makasariling dahilan. Pero masasabi ko po ngayon na hindi na ako galit sa kanya. Parang pinatawad ko na lamang po yung nanay ko kahit na hindi ko pa siya nakikita ng personal o nakakausap. Sapat na po kasi sa akin yung pagmamahal at atensyon mula sa tatay ko at nadagdagan pa yon noong naging parte na rin ng pamilya namin si Aling Melay. Tungkol naman po sa amin ni Bia, matatag pa rin po ang relasyon namin at masaya ako sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento at sa pagkakataon naman po na ibinigay ng Barangay LS para mapakinggan ko ito sa inyong programa. Mabuhay kayo and God bless sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jorin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.